Hello guys, this is Blackman Moto again and welcome back sa another video natin. And this time, again, nandito tayo ngayon sa Bristol Group Lucena upang i-feature natin ang isa sa mga 160 scooter ni QJ Motor. And of course, available units po dito is may scooter and then may mga big bikes po tayo. At pagdating po sa location ay madali pong matagpuan itong si Bristol Group Lucena kasi po ay located lang sa Maharlika Highway, Ibabang Dupay, Lucena City at katabi lang po siya ng SM City Lucena. So, ipapakita po natin ngayon itong ATR 160, isa sa mga adventure bike ni QJ Motor. At available na kulay po dito is may kulay red sila and then silver. At ito po ating i-feature ngayon is kulay black na may combination po tayo na kulay orange na decals. So, yan po ay naka-remote. So, pakita ko lang po sa inyo yung remote niya. So, may dalawa siyang remote kapag nag-build tayo ng unit. May answer box system po siya. In case may kapares tayo sa parking na unit, madali nating ma-identify yung ating unit. Then, unahin po natin yung sukat ng gulong nyo sa unahan. Siya po ay naka 110/80 by 14 tubeless CST po yung ginamit dito. At kagandahan kasi siya po ay adventure bike. Tayo po ay naka rim set. At pagdating po sa kanyang braking system, tayo po ay naka disc brake na wavy and at the same time naka ABS yung ating braking system. At pagdating po sa kanyang suspension, tayo po ay naka-inverted fork suspension. So, quality po yung kanyang suspension. Then, may nakalagay po tayo doon TCS. Kasi po siya ay may traction control system na din. At ang kanya pong caliper, tayo po ay naka-QJ Motor. So, at pagdating po sa kanyang design sa bandang harapan, makikita naman natin, napaka-aggressive din yung kanyang datingan. Pakita ko po sa inyo yung kanyang projector light, na dalawa yung kanyang projector light. Dalawa. And then, may adjustable windshield tayo. So, adjustable po yan. Kailangan pihitan yan. Subuhayin po natin yung kanya pong meter panel. At sound check na din natin kung makita po natin yung kanyang ilaw. So, yan po yung kanyang introduction pagdating sa kanyang TFT na digital meter panel. So, yan po yung kanyang tunog. Ito po yung kanyang daytime running light. Then, ito po yung ating, pag binuhay po natin yung engine, ito po yung ating projector light. So, dalawa po yan, So, yan po yung front design ito ni ATR 160. At silipin naman po natin yung sukat ng gulong niya sa likod. Tayo po ay naka 130/70 by 13 tubeless CST. Pagdating po sa kanyang suspension, tayo po ay naka telescopic coil spring oil dump. At the good thing, tayo po ay may baso. Expected natin, maganda po yung play ng kanyang shock. Then, ang kanya pong taillight, as you can see, isang buo pa din yung kanyang taillight. Mamaya pakita po natin yung kanyang taillight na nakailaw. Then, at ang kanya pong muffler, of course tayo po ay may cover naman yung muffler natin upang hindi mapaso po yung ating backride. And at the same time, yung tuntungan po natin ng angkas is same with the Fortress 160. Hindi siya madulas kasi siya ay may design. So pagdating po sa mga decals na nilagay dito ni QJ Motor, so may combination lang po tayo na kulay orange. Then may ATR 160 tayo dito na naka-emblem. At pagdating po sa kanyang upuan, so maganda din yung pagkakadala ng kanyang upuan. Hindi naman masyadong, may mga stitches din, kaya lang hindi masyadong marami. So, and then naka-elevate yung ating backride. At sa pagmaganda tayo po ay may hawakan ng backride dito. So, pakita po natin yung ilaw niya sa likod. Buhayin ulit natin yung ating ignition. Alright. So, yan po yung ating ilaw sa likod. Naka-LED lahat po yan. At yung kanya pong turn signals is nakabukod. Hindi siya kasama sa taillight natin. Nakabukod, LED din po yan. May tatlo po siyang bilog. So, yan po yung kanyang taillight. And then, may ilaw din po. May reflectorize po yung ating pagdating po sa kanyang plaka. At pagdating po sa kanyang makina,
Siya po ay naka 4-stroke, 1-cylinder, single overhead cam, 4 valves, liquid cooled, fuel injected, at nagbibigay ng maximum power na 12 kilowatts at 8,500 RPM and maximum torque of 15 Nm of torque at 6,000 RPM. Ang kanya pong ground clearance is 165 mm. So expected natin na mataas yung kanyang ground clearance kasi po siya ay adventure bike. At may seat height na 770 mm. At ang bigat po ni ATR 160 is 132 kilograms, yung kanya pong carb weight. At silipin naman po natin yung kanya pong meter panel, ano. Ito pong si ATR 160, mabanggit ko nga pala po, ano, siya po ay naka-hybrid engine na 160 eksakto yung kanyang displacement. So, ito po yung kanyang EFT meter panel na digital. Buhayin po natin yung ating meter panel. Yan po yung kanyang introduction, QJ motor. So, almost same lang naman siya kay Portas 160. Kung ano po yung makikita natin sa meter panel, yun din po yung makikita natin dito. Tulad po ng voltmeter, speedometer, odometer, fuel consumption, yung ating pong RPM indicator, ABS, then check engine indicator, makikita po natin sa ating meter panel. At sa mga button, ano, makikita naman natin, may passing light button tayo sa bandang kaliwa, may enter and select. Ito po yung ating control button. Then, yung ating high and low beam button, turn signals, yung pong ating busina. At sa right portion naman po makikita natin yung ating idling system button. Ano? Pwede nating i-off, pwede nating i-on. Ating hazard, built-in hazard. At yung kanya pong brake lever is adjustable. So, same with Portas 160. So, yan po yung makikita natin mga buttons dito kay ATR 160. At again, doon po sa kanyang application na Carbit Ride, ano, pwede po natin i-connect yung cellphone natin. At the same time, pwede tayong maglaro dito ng Mobile Legends at iba pang application na pwede po dito kay ATR 160. Downloadable naman po sa iOS at sa Android yung application na Carbit Ride. Then, ang kanya pong tangke. So, the good thing, nandito din po sa unahan yung kanyang tangke, ano. Hindi na natin kailangang bumaba ng unit kapag tayo po magpapagasolina. So, pinutin lang po natin yung fuel, tiyanan, na may 8 liters capacity yung kanya pong tangke, ano. At sabi po ni QJ Motor, ito po ay nag-average ng 45 kilometers per liter. But of course, depende po yun sa paggamit natin ng unit, road condition, at yung bigat po ng rider, especially kung may angkas. So, kung makuha man natin yung 45 kilometers per liter, so napakatipid na po nito ni ATR 160 considering na siya po ay 160 ang kanyang engine displacement. At ang kanya pong seat, silipin po natin yung under seat compartment. Pindutin lang po natin yung button na seat. Then magbubukas po yung ating under seat compartment. So again, almost same kay Portas 160, ano. Hindi kasya dito yung full face helmet. Then yung battery niya nandito din na may kalakihan. Pero mga gamit natin, like mga documents, jackets, or ano pang pwedeng dalhin natin sa ride, magkakasya dito, ay pwede na po nating ilagay, no? Then, sa taas, mga tools, nalagayan natin. So, yan po yung under seat compartment ni ATR 160. The good thing dito kay ATR 160, hindi lang siya pang-adventure, ano? Kung gusto nyo talaga ng pang-daily na pwede nating dalhin kung saan-saan, is one of the motorcycle na pwede natin consider itong si ATR 160. Pagdating sa pormahan at sa mga features at sa kanya pong engine specs, hindi naman talaga magpapahuli itong si ATR 160. So, ang ganda ng kanyang front design, ano, projector light tayo na LED lahat. Yung kanya pong turn signal sa unahan ay nandito po sa part na to, ano. Paandarin po ulit natin yung unit, pamalig natin yung kanyang tunog na. Or sa pagpapandar po ng unit, same lang nung ginagawa natin sa mga scooters, no. Brake lever, then bigayin natin, pinin po natin push button. Alright.
At pagdating po sa kanyang presyo, ito pong si ATR 160 ay nagkakahalaga ng 149,900 pesos. At pwede po tayo mag-avail via cash or pwede din pong installment. So magpunta lang po kayo dito sa Bristol Group Lucena, near SMC to Lucena, upang makita po ninyo ng actual po yung unit. So sakyan po muna natin, tingnan natin yung kanyang seat height. Yung tsura natin dito kapag tayo nakasakay kay ATR 160. At madagdag ko din pala, kalimutan kong banggitin, tayo po ay may dalawang side pocket. Sa kaliwa, wala po dito yung ating USB charging port ready. Kasya yung cellphone natin dito, wallet, or tubig, pwede kasya dyan, yung mga 500 ml. Cellphone, luwag na luwag pa. Then, sa bandang kanan, nandito po yung ating charging port. Ito. Yan po yung ating saksakan. Nakasya yung gadgets natin dyan. Pwede tayo mag-charge while tayo po ay nagbabiyahe. Sakyan natin. Naka-center stand po yung unit. 511 tayo na reference. So, lapat pa naman yung paa natin, Lapat pa. So, naka-center stand. Lapat pa yung paa natin. Then, of course, pag binaba pa natin yan, mas lalong abot natin yung unit. So, kung ang height nyo po is around 5'2 or 5'4, I think kaya pa naman, abot pa naman, At depende naman yun sa ating driving skills. So again, this is Blackman Moto. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. I-comment nyo na po dyan sa ating comment section kung ano po masasabi nyo sa ATR 160. Especially sa mga owner na naka-experience na ng performance ito upang magkaroon po ng idea yung mga nagnanais na magkaroon po ng ATR 160. This is Blackman Moto again. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ingat po tayo palagi. Ride safe and peace out.